Yan. Una po sa lahat ay bago po tayo simula sapagkat ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa matinding acidity or mga nakakaranas ng GERD at umiinom sila ng gamot. Yan. Kung isa ka sa mga may mga health issue patungkol sa severe acidity, mas magandang panoorin mo ito. Pero bago mo mapanood ang video na ito, yan, sa mga naghahanap ng Himalayan salt, yan, nagbebenta po tayo sa ating community, sa ating mga followers. Yan, pwede niyo pong suportahan ang ating ginagawang advocacy upang sa dami po kasing mga nagbebenta ng mga pekeng Himalayan salt sa merkado. Ito po, napakaganda. Nagustuhan po ito ng ating mga community. At least, makagamit po kayo ng high quality na Himalayan salt. Siyempre, most people ay takot na takot talaga sa asin. But without knowing, kailangan pa talaga natin ng asin because we are lack of minerals. Marami po siya mga essential minerals na kailangan ng ating katawan para matulungan po tayo in a holistic form. Yan. Ngayon po, balikan po natin yung topic po natin patungkol sa matinding acidity na nararanasan ng bawat individual. Kailangan po na maintindihan ng bawat isa na hindi po ma-address ang matinding acidity ng ating mga kababayan. Mga kilala man ninyo, anong lahi man sila, napaka ganda ng impormasyon na gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Sapagkat kapag inasa po ninyo ito sa gamot, kapag inasa nyo po ito sa gamot ay hindi po ito makakatulong po sa inyo. Hanggang kailan ka iiwas sa karne, hanggang kailan ka ah, mananatiling small portion lang na karne ang kakainin mo, hanggang kailan mag-a-adjust ang iyong katawan. Sabi ko nga po sa lahat ng mga nakakausap natin, for the meantime, sapagkat hindi talaga natin nakasanayan kumain ng karne, talagang yung response ng ating immune system, medyo mangingilag po talaga siya. Sapagkat, ulitin ko, ang katawan natin is very adaptive to non-stop change at tayo yung nilikha ng Diyos na may pinakamataas na defense mechanism. Compare sa ibang mga hayop na kapag hindi talaga nila kinaya, nagiging sanhi ng pagkakasakit nila, hanggang sa tuluyan na po silang mamatay. Tayo po, very adaptive tayo. Kaya nga may mga tao na tumanda na sila, pero ano po yung nangyari? Sobrang rupok ng buto nung tumanda na sila. Isang dulas lang, basag ang tailbone, basag ang hips because of lack of protein. Gayun din po sa mga taong matindi ang GERD, sobrang dami po niyan. Hindi talaga nila kinakaya. The moment na nagturo na ako patungkol sa meat-based diet, hindi talaga nila kinakaya. Sapagkat, Pastor, napakahina po ng panuno ko. Paano ko po yan? Lagi niyo po tatandaan, automatic automatic. Kasi maraming karne tayong kinakain. Siguro, sa mga handaan, marami tayong kinakain. But yung kung paano po siya niluluto. Maybe ikaw, isa sa mga may hilig ka sa karne, pero anong klaseng luto yung ginawa? Ang daming mga seasonings, ang daming mga additives, ang daming mga ingredients. Hindi po siya magiging healthy. Yung, yung quality na essential nutrients na makukuha mo sa karne, hindi po nyo siya ma-absorb ng maayos sapagkat taliwas po siya dun sa sistema ng katawan natin. Kaya nga, ang katawan natin very adaptive na siya sa mga chemicals, sa mga additives na mga ingredients na kinakain natin. Mas na siya, parang nagiging immune na siya. Pero the moment na itama po ninyo yung pagkain ninyo, maniwala po kayo, mag-i-increase po yung acid ng ating katawan para po mas matunaw po yung mga pagkain na kinakain natin. Maniwala po kayo, kaya pong kakaiba po yung acidity na meron po tayo, kaya po niya yung tunawin. Kailangan nyo lang ng quality information, lakasan ninyo ang loob po ninyo. Kailangan unawain nyo po itong pinapaliwanag kong video po sa inyo sapagkat our body are designed to eat meat. Yan po talaga. Talagang tawa mang isipin, parang isang kalokohan lang po itong impormasyon na sinasabi ko po sa inyo.
Pero kung makikilala po ninyo ako, mahigit isang dekada na po ako sa larangan ng pagbibigay ng meal plan sa napakaraming mga sakit karamdaman. Family po namin, sobrang dami ng mga sakit na mga na-encounter. High school pa lang ako, nasa mundo na kami ng food supplement. Ilang taon na po ako ngayon. 38 years of age na po ako ngayon at talagang makikita mo talaga yung mga severe na mga sakit po ngayon. Imagine mo yung mga nagpapa-coach po sa akin. Ano pa lang, 19 years old, 20 years old, pero yung sakit nila parang pang 70 years old na. Sobrang taas ng SGPT, ang tindi ng fatty liver, ang tindi ng uric acid, ang tindi ng triglycerides. Take note, may protein na yung ihi. At yung yung eGFR niya, yung ano pa yun, yung sa uh, estimated glomerular filtration rate. Yan, yung sa eGFR, ano na, may tama na yung may tama na yung kidney niya. Imagine nyo na lang, kung hindi po natin maitatama yung pagkain po natin, most especially sa mga taong matindi ang acidity, hindi na po yan basta-basta ma-address kung iiwasan po ninyo ang pagkain ng karne. Automatic po yan, sabi ko po sa ating mga nagpapa-coach po sa atin, kailangan at least makain natin 500 grams pataas, kahit 1 kilong karne, pero hindi siya pwedeng biglayin. Hindi niyo po siya pwedeng persahin. Pwede po kayo magsimula muna to 300 grams to 500 grams na karne in a daily basis. Pero ako na po magsasabi po sa inyo, may possibilities na baba po talagang timbang po ninyo. Pero isa lang po ang tatanungin ninyo, mas malakas ka ba compare before? Kung napanood nyo po itong video po na to, this is not an accident. Subukan po ninyo. Kung marami pa kayong katanungan, mura lang po yung coaching fee po natin. It's very affordable. At naniniwala po ako, this is your turning point na magkaroon na ng pagbabago sa iyong sakit at karamdaman. Yung lifestyle po ninyo, marami po tayong mga pag-uusapan. I-guide ko po kayo upang magtagumpay po kayo sa journey ng Carnivore Way of Eating. God bless everyone.